Bakit? Bakit meron pa ring masasamang nangyayari sa buhay natin? Parang iisipin mo, di ba, if you're following God and you're really putting Him first, how can God let that happen to your children? Parang ganyan lang din yung buhay, no? Pag ayaw mo na, tapo mo lang. Unti-unti kong pinupulot ang mga pira-piraso ng nawasak sa aking buhay. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat na ina sa kanila. Hindi kita kailangan. Kaya ko ng sarili ko, kaya pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Ang ganda mo talaga kagabi. Siyempre, no, dapat lang, no, ako kasi ang may-ari ng pal na to. Hindi na ho ako natatakot sa mga sumpa o masasamang spirito. Dahil dito sa puso ko, dito na ko si Jesus. Ikunulong mo na ang sarili mo dyan. Diyan sa sarili mong mundo. Kaligtasang dala ni Kristo ang makakapagpalaya sa'yo. Totoong mahal tayo ng Diyos. Bakit ikaw ramdam? Pakiramdam kong mag-isa lang ako. Walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko at panalangin. Basta ako, naniwala ko na may mga pagkakamali na hindi mo na kayang ituloy. Diyos ko, tulungan mo po ako. Ayoko na po ng ganitong buhay. Magbabago naman ako eh. Kaya naman natin magbago na magkasama. Tala nyo na ako! Ayoko na! Yung pagmamahal ni Jesus, yung palang sapat na. Ay, Noemi! Ha? Ikaw bata ka, ilang beses ko masasabihin sa'yo na huwag kang magkakalat, ha? Pero visit ka itong bata ka. Tinan mo ginawa mo, ha? Tinan mo! Nakita mo yan? Hindi mo na naman. Sino maglilinis niyan? Sige, dilaan mo yan. Linisin mo yan lahat. Sige, ihi mo naman yan, di ba? Ha? Sino maglilinis ang ihi mo? Dilaan mo yan. Oh, Beth. Yung mga anak ko, ha? Huwag mong papabayaan. Oh, paano? Aalis na ako. Gaya ng sabi ko sa'yo, ha? Huwag mo silang papabayaan. Gaya ng pag hindi ko pagpapabaya sa'yo, ha? Oh, mga anak. Huwag na kayo malungkot. Hindi nyo mapapansin. Nandito na ulit ako galing Saudi. Saka pag wala ako dito, dadalaw-dalawin naman kayo ng mga kapatid nyo. Isa pa, hindi naman kayo papabayaan ng nanay nyo. Tinuring na kayo na tunay na mga anak niya. Oo, talaga. Aalagaan ko sila. O sige na, baka malate ka pa sa airport. Sige, sige. Ingat ka, ha? Anak, mag-iingat kayo, ha? Isang hakbang pa lang ni tatay palayo sa akin.
Agad kong nadama ang pangungulila sa maagang pagpanaw ng aking ina. At tila isang bangungot sa aking murang isipan ang maiwan ako sa aking madrasta. Wow, ang dami nito ate ah. Oo nga, ang sarap! Wow! Ate, hindi mo ba ibigay kay Teresa to? Bakit ha? Hindi mo ba alam na hirap na ako sa mga sampid na yan pagkatapos bibigyan pa natin yan? Aba naman, hindi ka nag-iisip. Hoy, Tare! Ano ginagawa mo dyan? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta ng kwarto ko. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka talaga magtamda. Gusto mo talaga nasasaktan ka. Na yung bata, Tumigil ka. Hayaan mo siya. Bakit ganyan ka lagi? Ba't lagi ka nalang pumapasok dyan tapos para makita ko, ha? Hindi tama na sabi. Nasasaktan na yung bata, oh. Huwag kang makialam muna dahil dinidisiplina ko tong bata na to, ha? Dahil hindi ito nakikinig sa akin. Huwag kang iiyak-iyak. Baka duruin ko yung mata mo, ha? Nakakainis talaga yung bata na yan, oh. Pasaway! Inis na talaga ako dyan. Oh, ito. Ano naman yan, Nay? Sabi ng mga matatanda, kapag pinagugasan ng kamay ng tao, aamo sa'yo. Tama-tama, kakain tayo. Hala, magsihugas kayo. Sige. Oh, maghugas nga kayo dyan. Sige, paugat yan po. Ay, Tare! Ano naman ang iniiyak-iyak mo dyan, ha? Huwag kang awa-awa dyan. Naiinis lang ako, eh. Anong iniyak-iyak mo dyan? Hoy, Jess! Patahanin mo nga yung kapatid mo. Mabigat lang kaya dito, eh. Hindi ka ba talaga titigil? Ha? Hindi ka ba talaga titigil ng pag-iyak? Ha? Hindi ka talaga titigil? Inumin mo yan, ha? Inumin mo yan. Lahat na yan. Inumin mo! Tigil-tigilan mo ako ng kaartehan mo. Nay, ate, ano ba naman kayo? Tama na nga yan, umiyak na yung bata, oh. Ate, ano ba? Pananakit sa braso, hita, ang kalakip ng bawat pagkakamali. Tila kulang pa, maging maselang bahagi ng aking pagkababae ay pinaso niya. Saan ba yun? Ano ba yung sinasabi mong albularyo? Nasaan ba? Anak, nandito lang ang albularyo. Alam mo, dahil sa'yo, ayan tuloy. Tapos tulog na kami. Bilis, bilis, bilis. Bilisan mo. Batang to talaga. Diyan, oh. Hulog kaya kita. Sige, dumili tulog kaya anak. Na ako, eh. Ano ang sandya natin? Itong batang to, ihi ng ihi sa pagtulog. Ilang beses namin pinagsasabihan, pero paulit-ulit pa din. Eh, naisip ko kasi namin baka na-engkanto. Naengkanto nga ang batang ito. May masamang espiritu ang bumabalot sa kanyang pantog kaya siya ihi ng ihi. What? Iya. Umiga ka. Hindi man maarok ng aking isipan kung bakit nila ako sinasaktan. Isa lang ang sigurado ako. Pakiramdam ko ng sandaling yun. Sabik sila sa pagpanaw ko. Papasok ka. Ano po
po bang ipapagawa nyo, te? Marami po akong alam gawin sa Oo, dahil sa bahay-bahay. itaas, kailangan mo magpukpok na magpukpok doon. Oo, may mga paggagawa talaga ako sa iyo dyan. Teka muna, parang may bata, te. Ayan, oh. Sino ba yung batang yan? Ay, naku, huwag mo intindihin yan. Wala yan. Sige na, umakyat ka na. Naging mailap ako sa tao. Tingin ko lahat sila sasaktan ako. Kasi wala doon yung mga kapatid ko. Ang naramdaman ko lang, takot. Maagang nabahira ng aking mga mata ng kalaswaan. Dahil ang panonood ng ganitong palabas sa aming bahay ay pawang normal lang. Sa oras na yun pala, ninakaw na sa akin ang aking kamusmusan. Bagay na ipinagwalang bahala ko lamang. Ang aking idinaraing, bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Pero ang duda ko, hindi mula sa sugat ng aking katawan ang aking iniinda. Ngunit, ang latay ni iniwan nila sa mura kong isipan. Dinanas ko ang pasakit sa kamay ng mga tao sa bahay na yun, maliban sa isa. Teresa, lollipop mo? Gusto mo? Opo. Gusto mo? Sama ka sa akin. Doon tayo. Tara. Nagkamali pala ako sa pagtitiwala. Tito? Tito? Sabi. Tito? Sabi. Teresa, tsokolate mo. Diba? Paborito mo to. Diba? Tsokolate mo. Isa. Tayo na lang to. Dalawa. At hindi ko na mabilang pa. Ganon niya pa ulit-ulit na niyurakan ng aking pagkatao. Mansanas, oh. Diba? Paborito mo to. Tila isang mapait na kasarapan ng aking pinagdaanan. Hinanap-hanap ko ito sa kabila ng aking kamusmusan. Kamay kay Teresa. Hello? Hello? Pwede kay Tere? Ito na po. Sino po sila? Hello, Tere! Ako to si Ate Jing mo. Kamusta na kayo dyan? Ate Jing? Okay lang naman ako. Okay kami dito ni Kuya. Ikaw, kamusta ka dyan sa Japan? Ay, ayos din naman ako dito. Naku, miss na miss ko na talaga kayo dyan. Malapit na nga pala akong bakasyon dyan, ha? Gusto na kayo makita. Tere, nakita mo ba yung salamin ko? Sige na, ate. Tekang bata ka talaga, oh. Kanina pa kita tinatawag dito. Tulungan mo akong papaghanap ng salamin ko dito. Tere, ano yun? Ano yung naririnig ko, ha? Gusto mo bang masaktan ka ulit, ha? Tulungan mo ako dito. Sabihin mo sa akin yung totoo. Sinasaktan ka ba nila dyan? Ate, wala po yun. Sige na po. Ay, nako talaga naman, oo. Ano ba talaga, Tere? Ha? Hindi ka ba talaga mapagsabihan? Sige na, ate. Ha? Babay na. Babay. Puro pasarap ka lang sa buhay, eh. Konting tiis na lang, Tere, ha? Kukunin kita dyan, pupuntahan kita dyan, aalis na tayo dyan. Babay na, babay. Puro pasarap ka lang sa buhay, eh. Andiyan ka pa ba, Tere? Hello? Hello? O, anong iniiyak-iyak mo na naman dyan? Bilisan mo! Dali
sa'yo dahil sinabi ko sa'yo, di ba? Linisin mo ito kanina ka. Naiinis na ako sa'yo. Hindi ka pa makakuha talaga ng mga sinasabi ko, ha? Ha? Bakit ganun ka? Pagbalik ko mamaya dito, ha? Kailangan malinis na lahat ito, ha? Pag ito nakita ko na naman yan madudumi, malilintikan ka na naman sa akin, ha? Huwag mo akong iiyak-iyakan, ha? Hindi ako nadadala sa iyak-iyak mo. Wala kang silbi! Tere? Tere? Okay ka lang ba? Tingnan mo ano nangyayari sa'yo. Ang dami-dami mo na sugat. Kung ako sa'yo, tumakas ka na habang may pagkakataon pa. Sige na. Sige na. Hindi ko mo kaya, natatakot po ako. Hoy, Tere! Ang kupad-kupad mo kumilos! Hindi mo ba alam gutom na mga tao dito? Hoy! Hoy! Bilisan mo yan! Hoy! Sige! Sige, subukan mo! Ito ang tandaan mo, ni isang hibla ng buko hindi mo pwedeng hawakan simula sa oras na to! Tere, anong kinukuha niyan? Ibaba mo yan! Sige! Sige, lumapit ka! Tere! Hindi ako magdadalawang isip isaksak to sa'yo! Tere, ibaba mo yan! Tere! Ate Jane. Ang ginawa nila sa'yo? Sige na, kunin mo na yung mga damit mo. Aalis na kita dito. Tere! Tere, ano sa tingin mo? Ano yan? Tigil mo yan! Tigil mo yan! Bakit ha? Pagkatapos ng ilang taon, pinagkatiwala namin sa'yo yung kapatid ko? Tapos natatuhin niya lang na parang hayop? Ano ba? Tama na! Mukha mo, pupunta-punta ka pa dito? Hindi mo alam kung paano ako pinalaki to. Pagkatapos kukunin mo na lang ng basta-basta? Wala kang karapatan! Bakit akala mong papayag akong inaapi-api mo to? Mga animal kayo? Sa bahay na to, walang aalis sa pamamahay na to! Tere! Bitawan mo siya! Ano ba? Sige na, lumabas ka na! Tere, bumalik ka dito! Tere! Tere! Wala kang utang na loob, bumalik ka dito! Pasensya ka na. Kung mas maaga ko lang sanang nalamang winawalang yaka ng pamilyang yun, sana noon pa kita kinuha doon. Okay lang, ate. Mahalaga naman kasi nandito na ako eh. Natatakot lang naman ako noong una kasi alam ko wala akong mapupuntahan. Si Jess ba? Kamusta? Di bale. Sa susunod na balik ko, siya naman kukunin ko. Sige na. Kumain ka na. Tama na yan, drama na yan. Sige na, kumain ka na muna. Saan tayo, ma'am? Sa airport. Ate, please, huwag ka na lang umalis. Ay, naku. Alam mo naman, di bang nasa Japan ang dato? Kailangan natin kumita eh. Sige na. Ito nga pala si Ate Edna mo. Best friend ko yan. Aalagaan ka niyan. Siya mo na bahala sa'yo habang wala ako. Huwag ka mag-alala. May miss kita. Namimiss din kita, ate.
Mag-ingat ka dun. Isa na lang. Nasa na to? Ano ka ba? Kakatapos lang natin eh. Sa pag-alis ni ate, para akong manlalakbay na naglalakad sa kawalan. Hinanap-hanap ko ang pagtanggap, pagkalinga ng lalaki. Tomboy. Mamaya. Maging bakla wala akong pinaligtas. Buong akala ko, sa pagsuko ng aking katawan, hindi nila ako iiwan. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, isang bagay ang nananatili. Mag-isa pa rin ako. Laging mag-isa. Kung hindi ko makuha sa relasyon, baka sa panggugulo ko may pumansin sa akin. Para kahit minsan lang, minsan, ako naman yung alagaan. Tama na yan. Di ako laseng, ako laseng. Lasing ka na, tama na yan. Ano ka ba? Mukha ba ako laseng? Isa pa tayo. Kuya, isa pa nga, isa pa. Uy, tama na yan. Kuya, isa pa. Kuya! Dire. Kuya, ano ba? Pasanin niyo naman ako. Dire, tama na yan. Uuwi na tayo ha. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Ano ba? Kuya! Hindi pa eh. Tere. Gising na, Tere. Tere. Alam mo, dumaan ako sa inyo kagabi. Wala ka pa dun. Sana wag mong dalasan ang pag-iinom. Alam mo naman hinabiling ka sa akin ng ate mo eh. Halika. Kain tayo. Kainin mo tong dala ko. Salamat po, Ate Edna. Dahan-dahan lang ha. Mainit yan. Hindi ko pa rin masumpungan ng kaligayahang aking inaasam. Kaya naman minsan pa, isinugal ko ang aking puso. And when they do, it's very painful. It was painful for Chris. It was painful for his wife and his child. But the good news is that God forgives. He is a God of forgiveness. As far as the east is from the west, he says, that's how far I can take Ano your ba? sins from Sandali you. lang. Hindi ko kayang gawin ngayon. I'll make you whole. Ano bang problema mo? Trust me and turn. Wala. Alam ko hindi tama to. That's what he promises you. Lagi naman natin itong ginagawa ah. Give him your life. Ngayon ka pong papakipot. Right now. Mahal-mahal na binabayad natin dito. Ewan ko sa'yo. It doesn't matter how big a mess you've made of things. I can fix them. And I will fix them if you turn your life over to me.
Tinalikuran kong muli ang bulong ng aking konsensya. Mamaya may makakita sa atin dito. Bilisan mo, magbihis ka na nga. Hindi naman ganyan sinasabi mo kanina. Bilisan mo na, magbihis ka na. Tara nga. Hanggang sa dumating na ang paniningil ng pang-aabuso ko sa aking katawan. Pero yung pangako mo sa akin sa Tagaytay, ha? Oo naman. Nga pala, nagkaroon ka na ba? Hindi pa nga eh. Magdadalawang buwan na. Di nga! Oo, di ba sinabi ko yun sa'yo? Tinext pa kita, di ba? Pero hindi ko aangkinin yan. Malay ko ba? Baka hindi sa akin yung batang yan. Alis na ako. Pasok pa ako. Teka, saan ka pupunta? Napakapabaya mo kasi. Pakiramdam ko, may buhay nang namumuo sa loob ng sinapupunan ko. Sira na nga ang buhay ko. Anong kinabukasan pang ibibigay ko para sa anak ko? Hindi maaari to. Mabuti pa siguro, wakasan ko na ang lahat ng pasakit na pinagdaraanan ko. Diyos ko, tulungan mo po ako. Ayoko na po ng ganitong buhay. Pero hindi ko alam kung paano magbago. Para akong nasadlak sa putik na hindi makaahon. Bakit ganun? Simula bata hanggang paglaki, ang buhay ko hindi sinisikatan ng araw. Bawat sandali puro gabi, puro dilim lang. Tere! Kamusta? Ayos Saan lang ka po. pupunta? Papasok lang po sana ako sa school. Tama-tama, pupunta sana ako sa inyo eh. Imbitahin ko sana yung ate mo mag-church ngayong linggo. Eh, tama-tama, di ba? Kakauwi niya lang. Ikaw, sama ka na rin. Sige na. Makikinig lang naman tayo dun eh. Masaya yun. Sige po. Promise yan ah. Promise po. Asahan kita dun. Sige po. Sige, ingat. Ingat din po. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan o palagpasin Tere, asan si Ate Jing mo? Nananawagan ng ating Panginoon sa atin. Kumakatok siya sa ating mga puso. Sabi nga rito sa Psalms 55:22, isuko mo na ang suliranin mo sa Panginoon. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, kung ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, kung meron man kayong mabigat na dinadala, lumapit na kayo sa Panginoon. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, itaas mo ang iyong kamay. Ayan. Amen. Salamat. Amen. Nais ko kayong ipanalangin sa pagkakataong ito. Maaari ko ba kayong iyaing tumayo? Magsitayo tayong lahat. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, napakarami po namin pinagdaanan sa aming buhay. Napakarami pong suliranin. Ang iba po sa amin ay nabiktima ng pang-aabuso. Ngunit ayon nga po sa iyong salita, kayo ang aming tagapagligtas. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang dami kong hinanap-hanap. Ang Diyos lang pala ang kailangan ko. Dahil alam po namin siya lamang po ang
O ayon sa napag-aralan natin ngayon, ano yung napulot ninyo? Sabi kasi, ang pinakamahalagang bagay daw ay pagmamahal. So, sumasang-ayon ba kayo doon? Opo, Pastor. Sino sa inyo naghahanap ng pagmamahal? Ang pagtanggap ko sa Panginoong Hesus ay naging bukas na pintuan ng pagbabago sa aking buhay. Miss na kita. Di ba nga nag-usap na tayo? Ito naman, oh. Huwag ka nga, KJ. Hindi ka naman nabuntis dati, ah. Diba? Tuloy na natin. Sige na. Kahit na false alarm lang yun, ayoko na talaga, please. Kung hindi mo matanggap na hindi ko na kayang balikan ang ginagawa natin nun, baka talagang hindi mo ko mahal. Eh di wag! Akala mo kung sino to? Umalis ka nga sa harapan ko! Baba! Baba! Akala mo kung sino to? Sa halip na pakikipagrelasyon, iginugol ko ang aking panahon sa gawain ng simbahan. Ay, tama, mga kapatid. Pakilala ko lang sa inyo. Ito si Pastor Jojo. Ito si Glenn. Hello. Galing sila sa kabilang church. Tapos tamang-tama, they can help us sa music natin para sa inter-fellowship ministry. Okay kayo na. Hi. Hi. Paano nga ba yung music mo doon? Ay, sinabi. Morning po. Good morning. Muli ko na namang natagpuan ang sarili kong ngumingiti, kinikilig, at nahuhulog sa pag-ibig. Pero hindi na lang kitang merienda. Salamat ah. Text-text ka pa, dito ka naman pala. Sigurado gutom ka na. Kaya ilang tayong merienda. Naisip ko, dumaan ako kina Ading Josing dyan sa tabi. Sabi lang. Sarap to. Oo, sarap nga. Mag-start na sila. Saan ka pag-aling? Diyan lang sa tabi? Uy, may ka pa dyan ah. Hindi. Hinihintay ko lang kasi si Pastor Jojo eh. Baka dumating na. Nako. Mamaya pa yun. Sinamahan niya yung girlfriend niya. Ano? Hindi mo ba alam? Engaged na siya. Alam mo, Tere, ayong kaibigan lang, hindi makakabuti sa'yo kung maasa ka pa sa kanya. Sorry. At sa isang iglap lang, humuhong muli ang pag-asa kong magkaroon ng makakasama sa buhay. Sorry. Ano, kaya mo pa ba? Oo, asan na ba? Sandali na. Ay, yan. Diyan mo na lang ibaba. Oo. Sigurado ka? Oo, baba mo muna. Sandali. Ah! Bubuksan ko muna yung pinto para maipaghanda kita ng merienda. Talaga? Ano ka ba? Huwag na. Pero sige, gusto mo. Sige, oo. Safe? Sandali lang ah. Tara, pasok tayo sa loob. Nakakaya. Hindi, ano ka ba? Halika na. Ah! Halika rin. Hindi ko alam. Aray.
Hi! Kamusta practice niyo? Okay naman. Hello! Miss na miss na kita. Tara, saan na yan, no? May juice. Yun, una-una kami. Salamat po. Yun na, una-una kami. Ako na. Sige, magpalamig muna kayo. Kayo na, di ba una-una? Hindi po. Actually, kakatapos ko lang din po. Maaga po kasing natapos yung interference. Inom ka na. Inom ka na. Natutuwa naman ako sa inyong dalawa. Nakikita ko na kayo. Lalo na sa Tere. Sa tulong ni Glenn at ng kanyang pamilya, unti-unting humilom ang sugatan kong puso. Opo, salamat po. Makinig ka na pag... Ang aming pagkakaibigan, nauwi sa malalim na pagtitinginan. Teresa, sa kabila ng lahat ng dilim ng iyong nakaraan, buong puso kitang tinanggap dahil ikaw ay ikaw. Hindi ka inaan at kalungisan ang nakikita ko sa tuwing pagmamasdan ka. Para sa akin, ang iyong nakaraan ay isang magandang katotohanan kung gaano ko pinagpala ng Diyos. Ng isang matatag at matibay na kabiyak. Pinapangako ko na ano man ang mangyari, hindi ka na mag-iisa. Karamay mo akong susuungin ang anumang saya at problema. Dahil mahal na mahal kita. Glenn, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil sa kapila ng lahat ng pinagdaanan kong kalupitan sa buhay, binigyan ako ng rason para lumigaya. Ang dumi-dumi man ang tingin ng mga tao sa akin. Maging ang pananaw ko sa sarili ko, binigyan pa rin ako ng papakasawang purong-puro. At walang alinlangan na tinanggap ako. Alam mo, para kang medisinang naging gamot sa lahat ng sakit ng puso ko. Ikaw ang pinakamagandang naging regalo sa buhay ko. At ipinapangako ko sa'yo na mamahalin kita hanggang sa aking huling hininga. By the power vested in me by the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Bakit? Ano nangyari? Pasensya ka na. Nasasaktan kasi ako eh. Ano? May problema ba? Ngunit paminsan-minsan, kahit anong pagtakas ko, hinahabol ako ng mapait kong alaala. Noemi! Ha? Ikaw bata ka, ilang beses ko masasabihin sa'yo na huwag ka magkakalat, ha? Ano to, ha? Ano to? Ang mga kamay kong sumasalag sa mga palo noong aking kabataan, ang siya ring mga kamay na naghahatol ng parehong kaparusahan sa aking anak.
Diyos ko. Akala ko ba nagbago na ako? Ang lahat ng pilat ay nagpapaalala na sa akin ng kahapon. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Oh, Teresa, napadalaw ka. Tere, bakit? Basta nag-aalala lang ako eh. Bakit po kahit ilang taon na ako naglilingkod sa Diyos? Bakit bumabalik pa rin sa akin yung sakit na nakaraan ko? Masama pa po dito, pati yung mga mahal ko sa buhay, nasasaktan ko na. Tere, yung proseso na pinagdadaanan natin, hindi siya ganun kabilis. Nakausap mo na ba yung mga taong nakasakit sa'yo? Tere, ang pagpapatawad ang susi sa ating paglaya. You must hear and obey. Dapat maintindihan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And especially, kailangan nating sundin siya. The time is now. Obey. Obey. Nanay Beth, may pasalubong po ako sa inyo. Basta na po kayo. Eto, sabi ng doktor, may high blood daw. Umiinom po kayo ng gamot? Nag-iingat na rin ako sa pagkain. Naku, sakto po pala may dala akong prutas para sa inyo. Salamat. Nanay Beth, gusto niyo po bang ipanalangin ko po kayo? Natutunan kong patawarin ng mga nakasakit sa akin. Patawarin ang sakit na dulot ng nakaraan. Paano po? Mamay, pinuntahan ko kayo kasi simula nang nakilala ko ang Panginoong Jesus, nilagay niya sa puso ko na ano man ang nangyari sa atin, sana po mapatawad niyo ako. At ganun din, pinapatawad ko na po kayo sa lahat ng naramdaman ko sa inyo noon. Kalimutan na po natin ang nangyari. Kalimutan na po natin ang nakaraan. At magsimula po ulit tayo ng bago. Salamat ako. Salamat. Mahal. Anak. Pasensya na kayo kung nasasaktan ko kayo. Alam niyo, mahal na mahal ko kayo. At higit sa lahat, ang kapatawaran sa mga nasaktan ko. Panginoon, isinusuko ko na po ang lahat na sakit at pait ng nakaraan ko. Inaangkin ko po ang kalayaan. Kayo na po ang humilom ng puso ko. Tinatanggap po namin ang kalayaan mula sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At higit sa lahat, binigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob na patawarin ang aking sarili. Sa tuwing susulyapan ko ang mga pilat sa aking katawan, hindi ko na mababanaag ang sakit ng nakaraan. Ang tanging nasisilayan ko ay ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Naranasan ko po nung bata ako, puro sakit,
Wala po akong masasabing magandang o masayang karanasan noon. Even pagmamahal, hindi ko po naranasan yan. Pero, hindi ko inaakalang yung tunay na pag-ibig at pagmamahal na yan ay sa Panginoong Hesus ko po mararanasan. And hindi po mapapantayan yung pag-ibig na pinagkakaloob at pinararanas ng Panginoon kumpara sa anumang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Hello, I'm Peter Kairos, host of the TV show The 700 Club Asia. Hanap niyo rin ba ang bagong buhay at panimula? Handog ito sa iyo ni Kristo Jesus. Tulad ni Teresa, si Jesus ay nagkapilat sa katawan, binugbog, inabuso, tiniis niya ang hirap at sakit sa krus, di lamang para makiisa sa atin, kundi bilang kapalit natin. Tinanggap niya ang parusa sa ating pagkakasala para tayo'y mapatawad at maabsuelto. Inako niya ang ating kahihiyan para ibalik ang ating dangal. Siya'y nalugmok at namatay para tayo'y makabangon at muling mabuhay. That was the great exchange on the cross. Gusto mo bang maligtas at mapalaya? Ang unang hakbang ay ang magpatawad at tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos. Please pray this prayer with me. Let it come from your heart. Just say, My Heavenly Father, Lord, I have tried my best for so many years. On my own, I can't do it. So Lord, right now, I bring to you all my hurts. I bring to you all my pains. I bring to you all the past issues in my life. And I bring to you my sin. And I ask you to forgive me. Lord, cleanse me from all the unrighteous acts I have done. Even the evil thoughts of getting even. Lord, take that away from me. Lord, vengeance is yours. And right this moment, Lord, I repent. And I ask you to forgive me for all of my sins. Cleanse me, Father. Starting today, I want to start a new life with you. And so right now, Lord, I invite you into my life. Jesus, come into my life. Be the Savior of my life. Jesus, come into my life. Be the Lord of my life. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. If you gave your life to Jesus just now, here's His promise for you. But because of our sins, He was wounded, beaten. Because of the evil we did, we are healed by the punishment He suffered, made whole by the blows He received. Isaiah 53, verse 5. If you prayed with us, please call us. Sometimes, healing and restoration is a process. And we want to help you turn your scars into love marks through prayer, through the power of God's Word. Our numbers are being flashed on your screen. Salamat sa inyong panunood. Salamat, Jesus, sa pilat na bakas ng iyong pagmamahal at tagumpay.